Sa wakas, Dumangas Port na tayo. Mga ilang oras natin tinakbo sa barko. Ang hinay, no? Nako, mga 3 oras talagang tinakbo niya. Para kasi nga, no, sobrang hinay. Ayos lang na, basta nakarating tayo ng maayos. Yung mga hayop natin doon ay wala namang nag-isgawsya dun sa taas. Tungad-tungad sila. Touchdown Dumangas Port. So, anong oras na, Wen? Alas 7 na ng umaga. Medyo malayo pa po yung aming tatahakin. Mga 6 na oras pa or mahigit. Kasi daan-daan lang yung aming takbo nito. Andiyan na si Sar. Ito, meron tayong dito kasama na ayop din kay Jay dito. Isa sila. Una sila sa atin. Yung mga tao natin doon sa Katiklan, pinakumpay na natin para pagdating namin mamaya, ano ko siguro, tansya ko mga hapon na talaga tayo dadating, mga launa siguro ng hapon na, Joseph. Init kasi. Rubuti na lang, ang baka ay matibay sa init, pero kung kalabaw pa ito, na-delay tayo. Dapat kasi pag kalabaw, gabi talaga siya binabiyahe. Ngayon, alas 7 na, ibig sabihin, tanghaling tapat ang ating biyahe. Alauna tayo doon ng hapon makarating sa Aklan. Sa Tangalan, Aklan. Up. Maluwag talaga sila. Taas, luwag. Bangos lang gyapon, no? Bangos lang gyapon, bangos din kagabi. Ulay. Atin kayo mga cowboys, karne rin siguro kakainin nila. Karne sa inyo, Dong? Abaw, baka. Baka? Kondisyon. Jadi baka ya? Banyak ba, banyak. Hi there, mga kagandang buhay. Ayan. Dumating po yung ating katimo dito sa bahay. Kabeng Roger, Nalon. Ayan, nag-uusap po kami mga kagandang buhay. Ito po yung pang-4 na truck na dadalhin sa Cavite ni Kabeng Roger. Sasama po siya para makabili ng mga alagain sa Batangas. So, dadalhin niya si Nalon, yung isa pang truck ay nandun pa, di pa ubos ka tayo yung pangatlong truck, wala nang bibili Nalon sa mga stockyard. So, madidili ang biyahe natin. Ano ba ang desisyon? Kasi ang desisyon ko, maiiwan si Nalon. So, convince natin si Kabiyahe na makabili. Ikaw mo naman doon. Kami ni Kas? Kami ni Kas! Tayo naman daw talaga yung mamili. Ano ba yan? Kaya ba natin? Subukan natin. Subukan daw namin Kabiyahe. Palaban kaya kami ni Kas. Ano ngayon ang desisyon mo Nalon kung ikaw ang tatanungin? Mamili tayo? Kasama ka? Tuloy-tuloy ang biyahe. Ayan. Madidili kasi. Kaas muna kay Puro kayo, ano? Ha? Kas, masama talaga yung loob ni Kabiyahe sa atin. Oh no! Hanggang ngayon, hindi niya matanggap. Dalawang linggo na? Tingnan natin kung ano po yung magiging desisyon ng team. At aalis muna po kami ni agriculturist ko. Ayan, si Ron. Alis muna kami para bisitahin at i-update kayo sa ating mga itik. Tara, samahan niyo po kami, mga kagandang buhay. Kabiyahe, ano?
Morning dyan sa ating mga subscriber dyan. Ay, mayroon na tayong vlog regarding natin sa ating pagsisipat. Pero hindi man yan masyadong magandang sipat niyan dahil yung ating cellphone kasi nag-full memory. Ibilan ka ng bago ni Kagandang Buhay. Mayroon tayong cellphone na bago. Pupunta ako ng Boracay mamaya. Bilan kita ng bago. Tuloy na tayo mag-vlog. Kape muna tayo, kape. Mga kape natin dyan. Okay. Morning sa inyo. And ano kayo, ingat kayo sa araw nito. Ano Kas? Arkada na tayong dalawa? Tayong dalawa. Parang isang puso na ito ni Kas eh. Iwan ko lang kung kaya natin. Sige. Para hindi pa. Mabili mo kayo. Sinalon, kasama natin sinalon na. Di pwedeng wala sinalon. Kung kayo mamili, pinakataas yung mamili sa isang stock negro, mga dalawa. Basta siguradong panalo, no Kas, no? So, ayan na. Ready na ako mga Kagandang Buhay. At si Kabayang Roger po ay mukhang hindi maganda ang pakiramdam, oh. Mangumpay pa sila, mga Kagandang Buhay. At mamaya po, i-update ko kayo sa mga presyo po na binili nila sa pang-apat na truck. So, nandun na ngayon sa pahingahan. So, para po makasipat po kayo, mga Kagandang Buhay, papakita ko po one by one yung mga nabili nila dahil hindi po natin yung na-video. Si Kabiyahe siguro, na-video mo ba Kabiyahe? Hindi na ako nag-video, natapan ako eh. Hindi na daw siya nag-video kasi nga luma daw yung phone niya. So bilhan natin siya ng bago. Gusto mo iPhone 14? Kahit ano, basta mataas ang memorya. Ayan, kahit ano daw basta mataas ang memorya. So ayan, pupunta po tayo sa Boracay. Pakita natin, bilhan natin si Kabiyahe ng bago niyang cellphone para po tuloy-tuloy niya yung sipat niya at pagpapakita po sa inyo. At syempre, pa-isa-isa po mga Kagandang Buhay, bigyan ko rin po kayo ng income reveal para matuto din kayo, pero hindi na po sa kabuuan. Pa-isa-isa na lang po, dahil ayan, nagagalit si Kabiyahe. So, abangan po mga Kagandang Buhay ang ating pa-isa-isa at ang marami pa po this 2024 na pagpapakita namin ng aming galing. Galing po ng team sa pamimili at ang maganda pong kita namin. Diba, Nalon? Yun ang hangad natin matagal na, magandang kita. Kaya, Hindi na maganda, basta may kita. kahit hindi maganda, basta may kita. Tara, nagmamadali na po yung ating agriculturist na maano din natin, mabigyan din po ng update yung kanyang mga itik. Ayan po yung kubo na pinagawa natin para po sa tagabantay natin dito sa ating isa pang farm. Dito natin ilalagay mga Kagandang Buhay yung ating mga alagain na baka na mabibili doon sa Batangas. Dito muna natin sila alagaan. So bumili po kami ng, ano nga ito Ron? Amakan. Bumili kami ng amakan. Magkano ba yung 6x6 ba ang size niyan? Magkano? 180 pesos po yung 6x6. Ito po yung gawin nating dingding. Yan, para makamura po tayo dahil ayan po yung laki ng ating ating payag. So medyo tinaasan po natin ang sahig ang ating kubo kasi mga Kagandang Buhay, medyo para hindi po mabaha. Kahit na medyo bumaha dito, safe po yung ating tagabantay. Ayan. Yung mga kawayan nito, nakamura tayo. Sinabi natin doon sa nakaraan nating vlogs. Dahil sa bundok po tayo kumuha. And then, itong amakan. Dagdagan pa yata daw yung amakan. Kulang pa yan. Sigurado ako kulang pa yan. Tapos yung mga, ayan o, cucumber. Ito kusina ito. And then, ito po yung kwarto nila. Yan. Tapos paggawa tayo ditong maliit na tindahan para po sa asawa ng ating bantay para makatulong po tayo. Ayan, bigyan natin siya ng stock. Pagka nabenta niya, bayad sa store, bili ulit ng panibago dito. Tapos lagyan ko siya dito ng piso wifi. Ayan, magpipiso wifi kami dahil marami pong community doon banda. Ayan, para gawing tambayan ito ng mga tao natin. Ang bibilin ko po yung piso wifi, tapos kukunin po namin yung unang makita para po mabawi yung yung binili ko ng piso wifi. At pagka natapos ng bayaran yung kapital, hati po kami sa tubo. Ayan, negosyo pa rin po mga Kagandang Buhay. At sigurado mag-click po dito yung tindahan niya. Para naman po wag
maboring ang asawa ng ating tagabantay dito. Ayan, maganda po ang kubo, mga ganito pong kubo. Siguro mahigit din 50,000 ang gastos ko dito pag natapos ito. Ayan, pero syempre, ayahay naman po ang ating bantay. Ayan, meron silang kusina dyan, maliit. So, ito po yung mga baka natin, no? Yan ba yung bagong anak? Oo, ito yung bagong anak. Ayan. So, papagawa daw tayo dito ng nakatubo na silungan ng ating mga baka. Ayun naman yung buntis, pero di pa rin nanganganak. Pero parang maliit ang tiyan. Pinatay niya. Laki na ba? So, ito po, siyempre, Talaga yung hindi pa yan mga anak ko. Ang didi niya, wala pang gatas. konti pa lang. Oo. Malaki sana itong mga baka na to pero super payat. Nabigyan mo na ba ng mga vitamins ito? Vitamins ko na yung iba. Yung vitamins lang yan. Binigay ko sa mga buntis. Yun yung bagong anak ko. Yung anak niya, no? Grabe. So, ito po'y tubo na natin dahil syempre, yung nabili natin ay buntis. Yan, pagkatapos po niya maalagaan yung anak niya at malutas. May sugat yung tenga niya. Ginamot ko na yun. Ginamot mo na. Ayan, wala. Pero super payat pa rin. Hindi naalagaan kasi Ay, wala naman kasing sa pagkain dito. Negros. Walang pagkain dito. So, nakumpayan ba siya? Kaya namin, nung isang araw, di ko alam kung ano sila pagkain. Oo. Ito po yung anak niya, oh. Ito, Oh. papahawak to. Yan. Sanayin mo na nagpapahawak. Kaya sanay ko nga. Pero mukhang malaki siyang baka, no? Malaki siya, oh. Lalaki ito. Lalaki. Ang tinga niya malaki rin. Oh. Nantubo na po natin yan, mga kagadang buhay. Ibenta po natin din dito. Yan. So, ito yun naman nakikita nyo. Ito naman yung anak niya, oh. Ayan. Tapos siyang pula na yan, si Red Kennedy, gawing materialis ni Kabiyahing Roger, okay rin naman. Tapos yun na lang, hintayin nating mga anak, oh. Si Avatar, malaki na po. Yung una pong baka na na-feature natin. Yung kakatayin na rin po, yung pinababa ko po ng truck ng anak. Tapos ngayon malaki na siya. Tapos yung nanay ni Avatar, buntis ulit. So dapat nga, pinakatay ko na yun. Ayaw ng farmers. Napamahal na daw sa kanya. Hindi niya daw ibibigay kung walang kapalit. So palitan natin yon after mga anak ulit. Kasi gusto natin may mga lahi na talaga yung alagaan nating mga baka. So itong area na to, ayan, pagagandahin po natin yan, mga kagandang buhay. At next project po pagkatapos ng kubo, ito naman yung dating puguan ni Ron. Gagawin po natin kulungan yan ng mga kambing. Ayan, ayusin po natin yan mga kagandang buhay para gawin natin kulungan ng mga kambing. O ayun, may kumpay pa na natira. Marami pa ba? Dapat bigyan din nila dito. Kasi nagkumpay sila para sa atin pong pang-apat na truck na dadalhin sa Cavite na isang load. So, bigyan din natin itong ating mga alaga dito. Kulungan lang po talaga sa kanila ang kulang. Kaya magpagawa po tayo, unti-untiin lang po natin para mahati-hati po natin ang budget. Ngayon po, ang budget at tinututukan ay yung kubo ng ating bantay dito. Buti hindi tayo bumili ng yero, bali mga scrap lang na yero dito sa dati nating mga structures ang nilagay. So ayan, nagbibigay muna si Ron ng kumpay sa kanyang mga alaga. Doon daw banda pagawa si Ron ng kulungan ng mga baka niya. Tapos dito natin gagawa ng pahingahan yung mga alagain na kukunin ni Kabiyahe doon sa Batangas. Dito mo muna para makapahinga bago dalhin sa Negros. Tsaka iantog-antog natin. So, di ba mga kagandang buhay, kahit na di natin alam ang lahi nito, pero depende po sa pagpapalaki natin dito sa baby baka. Ayan. O, tingnan nyo ang tenga, oh. Ang ganda ron, para may lahi talaga ito. O, kasi malaki din po ang nanay niya, oh. Ayan, oh. Tingnan mo yung tenga ng nanay niya, malaki din pong klaseng baka. Pero pumayat lang po talaga doon, hindi nalagaan ni Kabiyahe doon sa Negros.
sa kakahintay pong mga anak. Ito po yung anak niya. Yan, tingnan nyo. Ganda ng tenga. Kaya sa mga nanonood dito po sa aming lugar, baka gusto nyo pong bilhin ito. Benta ko po pagkatapos pong malutas. Yan. Ano pong kapalaran ng bakang ere. Pero napakalaki niya. Laki kaagad. Nagpapainit-init oh. Kasi mostly po ng mga bagong anak dito na baka, maliit. Pero ito oh, 1 linggo pa lang. Laki na niya. Oh, ganda ng forma po oh. Yan, makakaabil po kayo. Mura lang po yung benta ko dito para makatulong din po sa mga farmers. Maiangat po yung inyong mga alaga. Kaso lang lalaki pala ito. Lalaki po pala. Oh, tingnan yung tinga, napaka-cute niya. Oh, ang cute oh, dumididi na siya. So, bibigyan ng kumpay ni Ron si Red Kennedy. Yung isang baka po na baby na pinaiwan ni Kabiyaeng Roger para gawin pong pang materyales. Dahil gustuhan po ito ni Kabiyaeng Roger, galing po kasi ng Department of Agriculture po yung lahi. And siya, baby pa lang siya nung na-feature ko po. Ngayon medyo malaki na siya. Oh. So dapat po pagka nagpakasta ito, may lahi na ang ipapakasta para maganda po ang magiging resulta po ng kanyang lahi. Yan. So medyo malaki rin po ang nanay nito, tapos yung tatay niya Brahman. Oh. Ito po yung kauna-unahan na baka na pinaiwan ni Kabiyahe para gawin niyang materialis. Tingnan niyo po ang tenga oh. So mas tataba ito pag inalagaan mabuti ni Ronron. So may feeds din po kami pinapainom dito para maayos na po. Paggawan mo muna ron sila ng medyo simple lang muna no, na para sa kanila. Oo. Tapos yung pang-alagain ni dad mo na galing ng Batangas, yun ang tubo na daw kaagad yung mga haligi na gagawin niya para pang matagalan daw. Mapaganda mo ito, itong side na to. Tapos siguro maganda ano tayo? Ano bang maganda niyan? Bumabaha dito. Ayan, may mga lupa oh. Anong gawin dyan? Tambakan talaga yan. Oh, tambakan ng lupa o bato? Tambakan ng lupa. Tatambakan natin para maganda rin ang pag-ano dito, pag-alaga natin sa ating mga baka. So hanggang doon pa doon, creek na yun doon mga kagandang buhay, napapalibutan po tayo ng creek. Actually, nakikita ko may kulungan ng baboy dyan no? Sa kabilang creek. So maganda po itong location natin. Pagandahin po ito ni Ron. So kubo muna, tapos pag nagka-budget, lagyan natin ng ano doon, bakos, palibot. So mag-alaga tayo dito ng mga manok na mga native. Ang dami nating plano dito, and hopefully makakita pa tayo ng ibang mga location, talaga yung mga lalapad na makabili tayo mga kagandang buhay para po kung dumami na, maka-expand po ang ating farm. So, gusto ko pong maging inspirasyon dito sa aming kabarangay, dito sa aming lugar, na magkaroon din po sila ng farm kagaya namin. Itikan, puguan, babuyan, manukan, kung ano-ano lang po ang pag-aralan ni Ron. So, para may bantay po, kailangan talaga may kubo dito. So, proceed na kami sa isa pang farm natin para po sa itik, ma-update ko rin po kayo gaano na po sila kalaki. At kung ilang feeds na, ilang sako na ng feeds, ilang araw na sila, yan ay sasabihin sa atin ni Ron kung magkano na nang nagastos sa ating 200 heads na itik. Ayan ang ating panday, gumagawa na ng ano, lagyan natin ng amakan. Ayun yung amakan. Pag kulang pa, dagdagan natin yung amakan. Bumili po kami mga kagandang buhay ng mga ano poste. Hindi ko ano ba si illegal mining. Poste, Ron? Poste ng net. Ng BB. Ayan. Magkakabit po kami ng poste ng net. Para sa itik ni Ron. Dahil malaki na po ang itik. So kailangan na pong lagyan ng net. Para po maka free range sila. Oh. Ilang piraso yan nun lahat? 100 na piraso. Magkano bili mo? 25 each. So medyo matibay po itong kahoy na to.
Gagamitin po natin poste sa net na kaganang buhay para po sa ating itik. So marami po tayong resources ng ating mga materyales, mas mura po. Kasi kung bibili po tayo ng hindi po ano yan, hindi po mura ang halaga yan, per piece po yan. Galing po tayo doon sa pagkuha ng kahoy. Nakita ko tong ano niya, sitaw. Medyo meron pang makukuha tayo mga kaganang buhay. So kukuha po ako para po i-adobo ng ating mga cowboys. Ayan, meron pa mangilan-ngilan. Ayan, para magkagulay po yung ating mga cowboys. Lumakas po ang katawan nila. Ayan, oh, may nakukuha pa kahit pa konti-konti. Actually, ito pong tanim na to ay kumita na yung ating ano dito, ang ating tagabantay dito sa ating farm. Kumita na talaga dito sa mga sitaw na to. Almost mga 20,000 po yung kinita niya. Dahil ang sitaw po, ang daming bisis hinarvest. Tapos medyo ano po, marami talagang biyaya. Maraming bunga po talaga ang binigay sa kanya, sa ating tagapag-alaga dito, tagabantay.